Hello po mga mahal na suki at mga kasamahan na tangkero. Si Kato rin po ay nandito na naman po sa isang pwesto na pwede nating gawing shop na naman. Hopefully by end of May ay makapag-start na po in full operation ang ating Kato rin branch dito po sa may Damong Maliit. Ayan, kita-kits po tayo mga mahal na suki. Magandang tanghali po, no? Si Kato rin. Si-share ko lang sa inyo ngayon yung ating pagsisimula na naman po ng isang LPG shop. Nag-expand na naman po tayo sa ibang lugar. Okay, so una po natin pinag-aralan o pinlano ay kung saan po tayo muli pwedeng magpatayo, no? Ng shop natin. Ano-ano yung mga kinonsider natin? Siyempre, dahil tayo po ay may dalawa ng shop, no? So, tinignan po natin yung mas madali po nating maikot din yung area. Dahil wala pa naman din sa aking bokabularyo o plano yung pong mag-hire ng magmamanage, etc. For the meantime, sa nakikita ko, kaya ko pa rin siyang i-manage, no? Ikutin lang po natin, pero in a way na madali po nating maikot. Kaya halos ito pong mga shop ko na to magkakalapit lang din naman po yung lokasyon. Magkakalapit in a sense na hindi naman katagalan o kalayuan masyado dun sa iba nating shop. Okay, so siyempre tinignan din po natin unang-una pa yung pong lokasyon mismo ay dapat strategic, no? Corner, at the same time dapat malapit sa daan o sa mismong highway, sa mismong daan, para medyo madaling pag-secure ng mga mga clearances, mga permits na kinakailangan. Dahil mahigpit na po ngayon ang requirements sa pagputa po ng ganitong klase ng negosyo. So ayan, nakapaghanap na nga po tayo at sinimulan na po natin agad-agad. Ang inilaban po natin doon sa may-ari, kasi nagre-renta lang po tayo, pinakiusap po natin ay tayo ay bigyan at least ng 15 days na free palugit bago magsimula yung ating payment. Ayan. So shoutout po doon po sa aming landlord sa lessor, ano? Shoutout po sa inyo, ma'am. Salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng konsiderasyon, ng extension ng aming pagbabayad. Dahil hindi naman lahat ng lessor ay ganyan, no? Right away kapag umuho ka na ay magsisimula ka na, doon na po magsisimula yung patak na po yung pagrenta mo. So dito hindi, binigyan po kami ng 15 days para habang inaayos po namin yung aming showroom. Then after 15 days then saka din na po, pwede na po mag-start na po yung patak ng metro ng aming pagbabayad sa renta. So nung nakahanap po kami, automatic meron agad kaming naka-standby dyan, nagagawa. Okay, so ano yung mga pagpapagawa namin, ano yung mga dapat mong i-consider doon, o anong dapat mong ilagay doon sa iyong showroom? Siyempre yung mga gagawin mong shelf, metal, no? Lalagyan mo ng mga gas stove, lalagyan mo ng mga mga
2.7 na super kalan. Ayan, mga supreme kalan na yan. At least makapag-display ka dyan ng 2 o 3 piraso dahil ito pong showroom namin for sure ay magiging showroom lamang po siya, pero kaya kinakailangan yung lang mga representation ng yung mga tangke ang ilalagay doon. So mag-provide ka sa yung area ng separate na stock room ng yung mga tangke. At siyempre kukonsider natin dyan na well ventilated yung lugar. At kung hindi man siya gaanong kinakailangan gawin mong ay i-prepare mo siya para na hindi confine o magkakaroon ng accumulation yung gas sa loob. Ayan. So ayun na nga, nung nakarang araw ay nag-start na po kami, pangatlong araw na po ngayon na gumagawa yung aking karpintero, pangapat bukas, at ayusin din namin yung anumang bagay na dapat maging maayos yung showroom mo, maging maayos yung pwesto mo, ay isaayos mo na muna. Okay, habang isinasaayos namin, by tomorrow pwede po kaming tumungo na sa DTI para i-branch out yung pong pangalan ni Catering, dahil ito po ay yung pinagpaayusan natin ng DTI ay nakalagay lang barangay, so limited lang yung catering doon sa isang shop namin. Kanya ngayon i-amend natin para makapag-branch out siya using yung pangalan pa rin ni Catering. And then the next po ay isasubmit na natin yun sa barangay para kumuha naman po tayo ng barangay clearance, barangay permit. Eka nga. So hindi na naman as usual, may mga bagay-bagay na naman tayong may encounter dyan sa pagkuha ng permit. Maging matyaga lang po tayo at wag nating pakikita yung masyado nating adelantado o masyado tayong pagkahambog tayo. Wag po. So pagka tayo po kumukuha ng mga permit sa pamahalaan, sa gobyerno, sa manyan, ay laging i-maintain natin yung pagiging humble natin, no? Yan, ganyan po ang estratehiya natin. Huwag ka mo agad pag may mga tinatanong siya, may mga bagay siyang gusto niyang i-comply mo, makipag-usap ka and try to meet the requirement. Ayan. So pagkatapos po noon, nandito punta kami ng LGU. Then pag okay na po yung LGU, pupunta naman po kami sa munisipyo para pagkuha po ng business permit. Siyempre separate outlet po ito. So as usual, the same process, no, and the same attitude na dapat nating ipakita sa pagkuha po ng mga permit. Maging matyaga po tayo at wag nating iisipin yung pong kamahalan, dahil siyempre, sinabi ko nga, no, sa pagpapatayo po ng ganitong klaseng business, total buuin mo sa isipan mo, buuin mo sa kalooban mo, buuin mo sa puso mo ang pagbabayad sa mga kinakailangang bayaran sa local and national mga permits natin. Huwag mo agad iisipin na malulugi ka, huwag mo agad iisipin yung mga negatibo. So yung tao nga sumusugal talaga sa literal na sugal, kahit na yun na lang ang pera niya. Tayo susugal tayo sa isang negosyo na pagka sinuwerte ka, talagang kahit pa paano malaking tulong po ito sa kabuhayan at pagpapaunlad mo at pagano mo sa iyong pamilya, no? At makakatulong ka pa ng kapwa mo sa pag-implyo ng mga riders at magmamanage sa mga shop mo. Okay? Kaysa naman po tayo susugal sa literal na sugal. Ngayon, pagka hindi ho kumita sa isang lugar, huwag mo na hong patagalin yan. O siguro bibigyan ko ito ng 1 to 3 months or 1 to 5 months or 1 to 6 months. Pagka hindi nag-click, bitawan mo. Pero ito namang negosyo na ito is a matter of ikaw huwag kang mapagod, magsipag ka lang na magpa-skill, magsipag ka makipag-usap. Ipakita mo na yung advantage mo, yung edge mo is yung pagiging compliant mo.
and hindi lang compliant doon sa papel, kundi talagang ikaw ay you do observe safety, strict safety discipline sa shop mo, sa mga produktong binebenta mo. Ayan. Okay, so after nun, pagkuha po natin ng permit natin, ayusin na po natin yung ating mga supply agreement. Okay, so bago tayo pumunta ng Department of Energy, siguraduhin mo na may dala-dala ka ng mga supply agreement. Ano ba itong mga supply agreement na ito? Ito po yung mga kontrata, mga kasunduan o certification na nanggaling po, notaryado po ito, nagaling po sa iyong brand na dadalhin mo, na ibebenta mo, na i-display mo doon po sa iyong shop, dahil pinagbabawal na po ang tayo po ay magbenta ng mga brand or unbranded, lalo na ng mga brand na wala tayong pahintulot mula sa nagmamayari ng LPG cylinder tank branded. Okay, so isa pa yan, sinasabi natin na talagang hindi ho tayo magbebenta ng mga unbranded. Pakikita ho natin, talagang tatanggihan ho natin yan. Na ngayon, ginagawa po natin yan. Hindi ho natin iniisip yung kitang nawala sa atin. Mas ipakita natin, iparamdam natin sa mga customer. Hindi tayo tumatanggap ng mga substandard na mga klase ng tangke, mga unbranded na silindro. No? Dahil yan na po ay mahigpit na pinagbabawal. At hinuhuli na po yan, lalo na po at this coming October, talagang ang sinasabi po, yan na po yung end ng benta ng mga unbranded. Lahat po ng mga unbranded o tinatawag natin generic, lahat po ika-capture na po yan. Kanya mahirap naman po, nasabi ko nga, magtatayo na lamang din po tayo ng negosyo. Bakit kinakailangang ano pa tayo, no? Sisimulan natin sa mga illegal practices. Wag na, doon na tayo sa legal para iwas bagabag, no? Iwas bagabag tayo. Wala ho tayong dapat sisihin. Pumasok tayo sa ganito, no? Kaya ka lang naman binabagabag nila dyan dahil ikaw ay pasaway. Dahil matigas ang ulo mo. Pero pag wala, makontento ka sa 10, pa 20-20, 15 na pasok na tangke na benta mo. Ang importante lang is mag-survive yung bayad mo sa renta, mag-survive yung bayad mo sa rider. Yun po ang napaka-importante, no? Tapos lahat ng mga operational expenses mo ay kaya niyang bayaran. Otherwise, lang nga namang doon ka sa isang negosyo na hindi ka naman kumikita, nagbabayad ka na lang, iwanan mo na yan. So, ngayon, paano kumuha ng mga supply agreements? So, aalamin mo yan sa mga brand. Makikipag-usap ka sa kanila, sa mga brand. So, sinong kakausapin mo? May mga supervisor sila dyan, o kaya mismong alamin mo muna, nakikita mo yung truck, may crew sila dyan, pwede ka magtanong. O pagka nakapagtanong ka na, alamin mo kung sino supervisor, hanggang sa matuntun mo kung sinong right person to talk with, no? Para dun sa inyong interest na kumuha ng tangke sa kanila. O ngayon, may mga policy po yan, no? Sila, may mga business policy po sila, no? Na bago ka kumuha ng, kung gusto mong magbenta, ay bibili ka sa amin ng certain number of tanks. For instance, sa Petron, sa Solene, etc. So, minsan, nangungota po yung mga yan. Well, siyempre, kasama po yan sa pagbabudget mo. Kasama po yan sa pagpaplano mo sa pagtatayo na hindi pwedeng basta kumuha ka ng, hindi ka lang pwedeng basta bigyan ng kontrata unless kung dati ka ng may mga shop. Okay? Or, may mga ganyan din naman na brand na hindi ka kailangang bumili ng mga bagong tangke sa kanila. For as long as na meron kang ngayon, katulad halimbawa ni Recasco, hindi naman ako bumili ng tangke, pero sila po ay nag-issue. So magpakita ka lang ng iyong requirements. May local, may barangay permit ka, may DTI ka, no? May business permit ka na. I-forward mo lang sa kanila 'yon. So susupplyan kanila provided may mga qualified na tangke ka na for swapping. So, 'di ba? So pwede naman sa susunod ka na lang uli kumuha ng ibang mga tangke na pwede mong ibenta. Tsaka mo i-follow up na lang uli saka mo i-rehistro na lang sa Department of Energy. Hindi naman right away kinakailangan mo pumunta sa Department of Energy, dala-dala mo lahat ng 7 brand na gusto mong ibenta. Kung makakakuha ka at yun ang gusto mo, wala namang problema. Pero kung
gusto mo pa utay-utay, pwede namang regas ko muna ibenta mo. Regas ko muna, total yun lang naman muna available. Okay, so ang importante, sabi ko nga, lihiti mo ikaw na nag-ooperate. Yan din yung pagyayabang mo, yan din yung pang-market mo sa mga customer mo na ikaw ay legally operating, hindi po nagbebenta. Pakita mo na talagang hindi ka nagbebenta ng mga bawal at hindi ka authorized. Isa po yun sa pang-market po natin. Okay, so sinabi ko na yun po ang paraan ng pagkuha ng supply agreement. Paano notaryo mo yun? Alright, ngayon yung pagpe-prepare ng showroom, bibili ka siyempre ano yung mga bibilin mo dyan, mga signages, bibili ka ng mga fire extinguisher na naayon na angkop doon sa iyong klase ng iyong business operation like LPG, di ba? Alam na rin yan ng mga nagbebenta ng kung anong klase ng fire extinguisher ang pwede mong bilhin. Ngayon tatanungin mo si catering, ilan po? O siyempre, ilan ba yung kulong mo? Isa. Bili ka ng isang maliit na silindro ng fire extinguisher, tapos fire extinguisher mo sa pwesto. O kung makabili ka ng dalawa, mas better, pero isa is enough. Yung malaki-laki, mga I think 10 to 12 pounds, pwede na po yun. Siyempre dapat alamin mo. Then mag-aral ka about LPG. Alright, pag-aralan mo yung batas. Then at the same time, pag-aralan mo yung pagkakabit. Ano yung mga safety rules sa yung pwesto, ano yung mga safety rules sa pag-deliver, ano yung safety rules sa pagkakabit ng regulator, at siyempre yung customer service. Huwag mong wawalain yan. Yung mga bagay yan dapat mong malaman. Okay? Siyempre kukuha ka na ng mga cellphone. So ilang network bang bibilin mo? Ako, I have 3 networks. Meron po tayong TM, may tayong Smart, meron po tayong TNT, meron po tayo to sa rider. Ayan, ito mga ganitong klase lang na cellphone yung para sa rider natin. Ikaw, yan, ito ganito, dalawa ang aking cellphone para asisan mo si rider kung saan yung pupuntahan niya. Okay, so ano pa ho, huwag ka munang bibili ng volume na tangke. Tama lang, bili ka mga tatlo-tatlong piraso, palima-limang piraso, hanggang in the long run makaka-accumulate ka na rin ng mga tangke dahil mabibili mo yan sa sa mga ibang hindi mismo sa brand, kundi sa mga tao na rin, na makakadagdag ka na rin yan. Parami ng paramihan, katulad ko sa isang shop ko ngayon, marami na akong tangke doon, kaya dito magse-share na lang kami sa dalawang shop ko, magse-share na lang ng mga tangke na para pakargahan para dito. Okay, so hindi na ako gaanong maglalabas pa ng Ngayon sa pag-secure po ng mga dokumento ng doon sa City Hall, ay siyempre ayan, hanapin sa iyo ang DTI. Okay, hanapin sa iyo ang yung contract of lease, hanapin sa iyo barangay clearance. Yan, so pag nakakuha ka na po noon, ayan, pwede yun nga sabi ko sa iyo. Dapat yan, kumikilos na rin yung asawa mo. Nakikipag-usap sa mga branch of law. Pagkatapos noon, paglabas ng business permit mo, idiretso mo na yan sa Department of Energy. Yung pong may ano po yun, meron po tayong guidelines noon paano pag-prepare ng mga requirements para sa Department of Energy. Okay, so gagawa ka ng fire prevention manual, meron yun. Pipicturan mo yung loob at labas, yung kabuuan ng labas ng shop mo, yung loob at yung loob at labas, kukunan mo yan, then tsaka yung mga signages mo, yung fire extinguisher mo, ipakikita mo doon sa national government through the Department of Energy, prepared yung and compliant yung showroom sa requirement ng Republic Act 11592. Ayan po, Okay, so pagpunta mo doon, ayan, dalawang kopya yun isang original, isang photocopy. Balikan nyo lamang po punta lamang po kayo sa Google, punta nyo po yung DOE, makikita nyo po doon yung mga requirements na kung paano nyo gawin, Sa amin, madali-dali na lang kasi
1, 2, 3, pati yung sa anak ko, no, may shop na rin siya. So marami na pong pwede ko na lamang pong iano yon, no? Bago-baguhin, no? Base dun sa pwesto. Kaya anyway, yun nga pala, magpe-prepare na rin po tayo ng requirements. Hindi ka lang basta pupunta sa Department of Energy. Meron pong folder yan na dala-dala mo. Ilalagay mo doon, ha? Iaayos mo pati yung picture ng iyong motor, yung rehistro ng iyong motor. Ayan. Okay? So, kung hindi mo pa sa yung motor, yung ano ba yun, yung kontrata ninyo dun sa kasa, na talagang yun i-turn over sa'yo. Hindi naman kinakailangan na ORCR. Proof of ownership. Okay? Ayan. So, tapos, siyempre, bilang nagmamayari, katulad nga sabi ko, habang nag-re-recruit po tayo ng magiging rider, tayo po ang talagang naka-automatic na magiging rider at magiging marketer sa pagsisimulan ng shop natin. Talagang bugbog sarado na naman po tayo niyan. Mga ilang buwan na naman po yan. Wala tayong gagawin si catering kundi mag-ikot na mag-ikot sa mga bahay-bahay, makipag-usap sa mga habang may mga paisa-isang mga tumatawag kay catering, may paisa-isang delivery, ganyan po. Naranasan na po natin yan and it's proven na hindi masasayang yung pagod mo. Okay? So, tapos pag nagtayo ka ng ganyan, wag kang madidistract sa mga kapitbahay mo, sa mga kompetensya mo na daan ng daan. Sa halip, ma-motivate ka, ma-challenge ka. No? It's a big job. Huwag kang ma-motivate, huwag ka rin ma-distract doon sa mga dumadaan ng mga illegal. Huwag. Dapat ang motivasyon mo ay kung paano ka maging kaiba sa kanila. Dapat itaas mo yung moral mo at sa'yo na po yan kaysa naman tayo ay involved sa kalokohan na mga aktibidades. So ayan po mga katangke at mga kasamahan at mga kababayan at sino pa man na nagnanais na magtayo rin ng ganito. Ayan po ang may babahagi ni catering. Yung pong mga ibang mga requirements na iba na inuman na rin na po natin sa ibang mga videos natin, balik-balikan nyo na lamang po. Si catering hindi naman po professional na vlogger. Kung masipagan lang po niya, yan lang, no? Kaya yung iba medyo masyadong madaldal, daming paikot-ikot. Well, katulad nga sabi ko sa inyo, wala lang, libangan lang din naman natin ito. Total, magbabahagi lang din naman. Kung ano po yung kaya natin ibahagi, ganda lamang din ang trabaho. Ayan. Bukas naman ay lalagyan po natin ng heat proof o insulator yung pong ceiling dahil wala nang yero at saka yun na pong ceiling, wala siyang insulator, so para ma-reduce ng konti yung init na sanhi ng sobrang taas ng temperatura po ngayon. Ayan. So, ang area po nito is nasa around 20 to 25 square meter lang po ito. Ayan po ang ating every time na may pagagawa tayo, so kaya pwede po ang ating tinatawag kahit po sa bahay natin. So, hari nawa na ito po ay maging successful. So alam naman natin na
tayo po ay gagapang at least within 3 to 6 months. Yan po ang ating capacity of resistance. Ayan, yung resistensya ng ano natin, ha? Pagka hindi naging fruitful yan, ano pang ginagawa natin, ha? Dumikangkang na tayo, ano po. Pero si Catering ay hindi naman po nawawalan na ika nga ng lakas ng loob. Dahil alam po natin, kakayanin po natin yan. It's a matter of marketing. Ayan. Marketing lang po yan. Hindi po nadadala sa magic yan. Okay? So, bukas ay pupuntahan naman namin ang DTI. No? Punta kami ni Mil sa DTI and then afterwards, dala-dala na rin namin yung dalawang aming mga tawag nito, yung weighing scale o timbangan para ipa-recalibrate dahil calibrated na siya, but since every year kinakailangan i-calibrate, dadalhin po natin yan sa City Hall ng Quezon City para i-calibrate po yung weighing scale para matiyak na talagang maayos at tama po sa timbang yung pong ating mga ibinebenta. At isa rin hong pagpapatunay yan sa mga customer po natin na mapagduda. No, o kaya laging, siyempre, karapatan po ng customer yan eh. Kaya para pampataas po ng integridad ng iyong business, ng iyong LPG, ay siyempre pagkakaroon po ng weighing scale. At isa yan sa requirement according to the guidelines. Pag wala ka yan, mape-penalize na naman po tayo niyan. Okay? Then, after nun, pupunta po kami ng barangay para i-submit naman yung mga requirements po doon sa barangay. As part of requirement. Good morning po. Good morning. Si Catering ay pupunta po ngayon sa DTI Quezon City para i-amend po natin ating DTI. Kasi yung pong yung pong na-apply nung una ay barangay lang. So hanggang doon lang po tayo sa isang barangay. Yung ating establishment. Now ngayon, since mag-expand po tayo sa ibang area, ibang barangay, so kailangan natin i-amend yung pong ating DTI. So gagawin natin NCR. Oo. Bayad ka na. Pumunta si Catering sa DTI, no? Pinuntahan muna natin yung shop natin para lalayan muna natin yung pagdating ng mga materials. Dumaan po muna kami ngayon sa isa sa mga kilalang ikama karinderya tayo. Sa Ulo-Ulo. Ayan, nandito kami sa Ulo-Ulo dito sa may Road 1 sa may veterans. Road 1 ba? Pero dati na kami nakain dito. Ayan lang, matagal na hindi kami nakain. Dilubyo po, pinagdaanan ng kamisa namin, Dilubyo. Dito sa Ulo-Ulo dahil lang naman nag-live through hindi lang makdo sa tabi niya. Naisip ko, no? Diba? Ayan po,
sa mga magre-renew ng kanyang mga weighing scale for calibration, paparecalibrate, huwag nyo kakalimutang dalhin ang mga sumusunod. No business permit, no sealing and licensing of weights and measures, no business permit, no renewal. Okay, so dalhin nyo na rin yung old na resibo ninyo para naman masigurado. Ayan, sa magpapakalibrate po ng kanilang mga weighing scale, ano? Anong dapat dalhin? Latest business permit. And then mag-fill up po kayo ng form dito sa Annex A building sa Quezon City, sa mga taga Quezon City. Ayan. Tapos dalhin nyo siyempre yung timbangan ninyo, yung weighing scale. Okay, under Chapter 5, Section 20 ng Section 61 of the Quezon City Revenue Code. Ayan, nakalagay dyan. Ayan, as prerequisite for using instrument of weights and measures, every person within Quezon City using such instruments in their business, profession, or calling shall have them tested and sealed annually and pay the fees. Okay, magkano babayaran? Yung mga mechanical, ayan po ang babayaran natin sa 300 kg or capacity not more than 300 kg, magbabayad po kayo ng 100 pesos. Okay, capacity of more than 300 kg, magbabayad po kayo ng 150 pesos. So sa digital naman, weighing scale ay 500 pesos. Ayan po. Ayan, bagong calibrate na po yung kay Bacnat LPG Trading. So, ganun din kay Catering LPG Trading. So, tataas na naman ang integridad ng ating tangkihan dahil mismo ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ang nag-calibrate at sumelyo sa ating mga instrumento bilang kabahagi po ng ating requirements sa guidelines. So nandito po si Catering sa Quezon City Hall. Dinala po namin yung aming mga weighing scale kahit na po 1 month bago po mag-expire ay dinala na ni Catering. So nagbayad po tayo ng renewal ng ating mechanical or analog nating weighing scale na 100 pesos. Ayan. At yung digital na weighing scale ng anak ko o ng Bacnat LPG Trading ay nagbayad siya ng 500 pesos. Mas mahal po ang digital. Kaya sa mga nagbabalak po dyan na bumili ng kanilang weighing scale ay mas mainam po sa akin. Kung mura ang pag-uusapan, yung mechanical or analog ang bilhin po ninyo na weighing scale. In terms of babayaran ninyo dito sa Quezon City Hall 100 pesos lang, no? Samantalang yung digital ay 500 pesos. Kasama sa digital yung Weightex, no? Yung isinasabit. Ngayon meron din pong mga penalty. May penalty kang babayaran pagka delete ka o nagpa-renew ka, nagpa-recalibrate ka na lampas sa buwan. So may nandun, makikita nyo po sa video na magbabayad po tayo ng nasa 137 sa analog, 150 yata sa per month kapag ka na-delay ka o late ka sa pagre-renew ng calibration. Okay, so ulitin natin, mahalaga na ang ating pong mga timbangan ay calibrated ng lokal na pamahalaan ng inyong kinabibilangan. Yan ay katibayan na mataas ang integridad ng inyong pong mga binibentang produkto. At pagka may pagdududa, pwede ho nating timbangin. At yung timbangan, siyempre calibrated. So hindi nila pwedeng questionin dahil hindi po
tayo illegal na nag-ooperate ng ating business, no? So ayun nga, at pumunta po tayo rin ngayon dito sa Quezon City Hall para baguhin, i-amend yung pong ating ginagamit na DTI dun po sa catering. Kasi nga ang napa-apply lang natin dati ay yung barangay. Now ay i-amend po natin into national or NCR. Okay, so tingnan mo natin kung dito sa Quezon City ay pwede nating i-amend. Personal po ang pag-apply ng amendment. Okay, so itong pag-amend po natin ay may kaugnayan po sa ating itinatayo nga na bagong shop dito po sa may Novaliches Bayan. So ayun po, update ni catering sa mga mag-aamin po ng kanilang DTI ay wala po dito sa Quezon City Hall. Pinapupunta po tayo doon sa Valenzuela. Ano raw ang requirement para sa pag-amin? Valid ID. Valid ID lang, saka yung DTI na luma. Okay, so yun lang po, valid ID lang daw. So pagpunta natin siguro susunod na araw o tomorrow, punta kami ng Valenzuela at update ko po kayo. Ay, good morning guys, si catering. Good morning po sa ating mga mahal na suki at mga mahal na katangke. Magandang umaga po. So sa sumusubaybay po si catering sa kanyang pag-expand, dahil nasabi ko nga po sa inyo, meron po tayong itatayong muli na isang pwesto o LPG shop, sa dito lamang po sa Novaliches Bayan. Okay, so kahapon ay galing po tayo dun sa Quezon City Hall dahil sabi nga natin ay i-amend po natin yung ating Department of Trade and Industry o DTI, yung DTI po natin para sa, pero unluckily kahapon ay hindi pa nag-cater o nag-entertain ang Quezon City District ng DTI for amendment. So itinuro po kami, binigyan kami ng form at pupunta na naman kami ngayong araw doon po sa Valenzuela. So ito ay continuous vlogging po natin ito everyday para po masubaybayan po ninyo yung pong mga activities, mga effort at other expenses kung na ginagawa po ng isang tangkero na magsisimula ulit or magsisimula ng panibagong isang pwesto. Ayan, kasi may mga followers po tayo, may mga kasamahan po tayo ng OFW at may mga mangilan-ngilan na interesado po na magtayo po ng at least ay binabahagi lamang po natin sa inyo yung actual. Okay, so kahapon since hindi ho kami nakapag-ayos ng DTI namin, nakapagpa-amend, ay buti na lang dinala rin po namin at the same time yung pong aming mga weighing scale o timbangan ng aming mga shop. So para i-renew, take note, nire-renew po yan, hindi po yan yung pag pinakalibrate mo, pinaselyuhan mo ay lifetime na po yan, hindi po. So 12 months po yan from date of sealing, from date of application and sealing, calibration, may selyo naman po yan, may date naman po yan. So on or before, kinakailangan po ay pa-recalibrate na naman po natin yan doon po sa isang LGU na nakakasakop po ng iyong business operation. Ayan. So, naipakalibrate ko yung aking mechanical. Ang binayaran ko ay 100 pesos only. Nung una po, nagbayad ako ng 40 pesos. Yung resibo ay ipinaskill ko dito. Siyempre, kasama ng aking mga permit. Yan. Yan po yung bagong resibo ko. Katibayan na yung pong ating timbangan ay nagdaan sa scrutiny okay, ng lokal na pamahalaan na nakakasakop sa aking business operation. Liban po dyan, kapag sabi nga natin, yan po ay pagtalima sa guidelines na gusto po natin na maging
mataas ang integridad ng ating operasyon na nangangahulugan po na hindi po kaduda-duda ang ating po mga binibentang bigat ng ating LPG cylinder tank. Ano't ano man, kapag may pagdududa si customer, huwag niyo hong aawayin. Sa halip, ipakita niyo ang timbangan na selyado at timbangin po ninyo sa harapan niya. Yan po ay sa protection po ng mga customer. Dahil alam po natin, siyempre, lalo na yung mga mabilis maubusan, yung mga walang pambili, yung mga ang ini-expect ganito, laging aatakihin agad yung pong ating bigat ng timbang ng ating. Kaya mahalagang bagay na pag ibinababa po yan, tiyakin po natin na tama po sa timbang. At pag hindi ho tama sa timbang, right away call the attention of your brand supplier. So likewise yung ating rider, normally kahit na wala na hong timbangan, para hong mga nagtitinda ng isda yan sa palengke, yung mga tumpok-tumpok, alam na agad nila yan without using the instrument, alam na agad nila na 1 kilo. So same thing, pagka binabaho ng truck yan mula sa iyong brand supplier, buhat-buhatin mo rin. Pag alam mong kaduda-duda, kunin mo yung timbangan and then i-report mo, picturean mo, okay? Pakita mo yung resibo, itawag mo sa yung brand supplier para right away mapalitan. Apart from which, yung importante yung safety condition ng tangke. Dahil alam naman natin, hindi naman 100% ay resistant yan sa mga uga, sa mga pagbagsak ng tangke mula dun sa truck. So ganun din, habang ibinibiyahe po ni rider yan, nagkakaroon po ng mga pwedeng posibleng problema noong pong tangke. Dahil yan naman po ay mechanical nga rin po yan. Wine-weld din po yan May mga welded part po yan. Yung pong valve, kinakabit din po yan. So, pwede pong magkaroon ng problema. Okay? So, ngayon ay dali ho talagang po tayo, ngarag-ngarag po si Catering dahil pupunta po tayo sa shop natin, sa lumang shop natin, para mag-inventory, kunin ng sales, at saka bilinan, chicken. Then pupunta na naman po tayo sa ating pinagagawang pwesto, pinare-renovate po natin. Then nag-aayos po tayo. Okay, so kahapon ay nakita natin yung kagawad po dito sa May Damong Maliit at nalaman natin kung ano po yung mga requirement po nila. Para in preparation sa pagkuha po natin ng business permit. So, SOP, kung ikaw ay nasa malapit sa subdivision, siyempre, there is no absolute rule, no? It's not an absolute rule na bawal, 100% bawal dyan. For as long as na humingi ka rin po ng permiso, doon po sa nakakasakop na HOHOA, ay pwede po kayo magtayo. Pwede naman po tayo magtayo. Wala naman pong absolute rule na totally wala. For as long as na ikaw ay hiningan din ng compliant ka rin sa kanilang mga safety standards, and then mga local homeowners rules and regulations, dapat compliant din po tayo. So siyempre hindi ho tayo dapat arrogante. Tayo po ay nakikiusap, nakikisuyo, humihingi ng kanilang approval, kaya maging mapagpakumbaba po tayo, no? Wag ho agad tayong kokontra at magpapakita ng parang pagiging suwail. Wag. Dahil yan po ang magiging makakalaban ninyo sa sarili ninyo. Madidismaya po kayo pagka hindi nyo nakuha yung simpatya ng HOA, no? Kaya malaking bagay po na tayo ay mapagpakumbaba habang tayo rin po hindi lamang habang, but let's maintain na tayo po ay really compliant doon po sa mga guidelines, especially yung safety side. Okay? So yun nga, nalaman natin na that we still need to get a HOA. Kahit naman sa iba pong kahit naman po sa ibang shop ko, ganun din naman po ang proseso. Kumuha kami ng clearance or certificate from the HOA as part of requirements sa pagpunta mo ng barangay. Pero itong HOA na ito, as per kagawad, no, yung pong local official doon, hinihingan din po tayo ng certain number of signatures na allowing us and yung awareness na ito pong left and right, front and back ng mga kapitbahay mo ay na kailangan mapapirma mo sila
yung papirma na yon ay pagpapatuto na hindi ka naglihim, hindi nakatago ang iyong business, na-aware sila yung magiging operasyon ng business mo doon. So, that is some sort of safety awareness. Para siyempre, ito pong mga kapitbahay na kalapit pwesto po natin, ay maging aware sila. Yung pong sensitivity, yung pong risk na kinakaharap nila. In any case, para din ho, magiging gabay din po yung mga yan sa atin pagka nakita nila na yung pong ating mga staff o yung pong mga tao natin doon ay may mga untoward activities na ginagawa doon o may mga unacceptable na mga activities na ginagawa doon. So pwede nilang isumbong sa atin para ma-manage natin, ma-monitor natin yung safety. Kasi sabi nga ho natin, ito pong ganitong klase ng negosyo requires high observance of safety discipline. Ito po yan dahil malaki pong issue ng usaping kaligtasan ang dapat nating i-consider po dito. So in that case, kaya nga po nag-aayos po tayo. Nakita nyo naman po yung ongoing po na renovation na ginagawa natin para mag-comply po doon sa klase ng showroom na nire-require po ng Department of Energy. So ayan, so pupunta ho kami ngayon doon sa Valenzuela para i-amend, and at the same time makikipag-usap kami doon sa secretary as per di Kagawad para makumbinse, makuha yung pong simpatya ng mga kapitbahay para pumirma about doon po sa ating ongoing na renovation in preparation sa ating LPG business operation. Ayan. So, si Catering ay nagsisimula na rin mag-build up ng public relation. Kumakain na tayo sa labas. Gradually, ini-introduce na natin who we are and ano po yung activity na ongoing po na nangyayari sa pwesto sa area nila at ano yung magiging operations natin. Ayan. Then, bilang advocate nga sa lehitimong operasyon ng LPG, ipinakikilala natin sa kanila ng hindi biglaan, ng dahan-dahan kung bakit nagiging ganyan na po ang transition na operation ng pagbebenta ng LPG. Ayan, that is still in connection dun sa ating in compliance with the Republic Act 11592. Ayan po. So, pagkatapos sa Valenzuela at makakuha po kami ng HOA certificate, then babalik naman po kami siyempre doon sa barangay para kumuha naman ng barangay business permit. Ayan. So, imagine ninyo yung proseso. Pagka negatibo ang ating perception at tanggap sa mga reaction ng community at reaction while along the way, hindi lahat yan smooth flow. May mga obstacles po yan. So, all we need to do bilang interesado sa pagtatayo ng ganitong business is huwag kang mawalan ng loob, mapanghinaan ng loob, no? Sabi nga, kapag may mga obstacles, there is always a solution. There is always a possible remedy na dapat gawin without resorting into illegal manner. Ayan, di ba? Magtatayo na naman po tayo ng pwesto. Hindi ko iniisip na kung paano ko lulukuhin ng gobyerno, paano ko lulukuhin ng public. Kung inisip natin, lulukuhin natin ang public, bakit pa ako bibili ng brand? Bakit pa ako magbebenta? Bakit pa ako hingi ng permit? Kung iisipin ko lagi, babalik ba agad yan? Totoo ba ang maggobyerno? Gagawin ba ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang gawain para magprotektahan ako? Alam mo, lagi nating sinasabi that walang perfectong organization. Ayan na po yung batas. May ahensya po ng gobyerno at meron tayong mga kasamahan sa industriya na kahit pa paano tumutulong sa pagpapatupad at meron tayong mga kasamahan na tumutupad. Huwag ho tayong madidistract sa mga bagay, mga kasamahan natin, kapitbahay natin na nagbebenta pa rin ng illegal o mga generic. Never. Otherwise, huwag ka nang pumunta dyan kapag automatic i-distract mo yung sarili mo sa operasyon ng iba.
Diba? Kundi yung presensya po ng panibagong is dapat gawin natin tong hamon sa sarili natin. Gawin natin tong hamon sa buhay natin. So ayan po. Mamaya po ay babahagi na naman natin sa inyo kung anong development do sa isang chef natin. Pumunta lang po ako rito sa Fairview para siyempre magpakita ng superior supervision, monitoring sa atin pong rider. Okay? So sana, no? Ang rider natin, di ba? Lakay? Ayan yung rider natin, no? May housekeeping siya ngayon, no? Ayan. Pinagkakatiwalaan natin. Pag binrake niya yung tiwala, sabi ko nga sa kanya, ang pera nandyan lahat. Madali lang kitain yan. Pagka ikaw ay natukso, well, hindi yan pwede. Yun lagi yung moral. Atakihin mo yung rider mo sa moral. Pag nadala siya sa moral, di happy tayo. Happy together. Mahirap pong maghanap ng hanap buhay ngayon. Pero not necessarily na yung rider mo ay aabusuhin. Lahat naman ng dapat na pwede nating ipagkaloob sa ating kasama, ibigay mo. Huwag tayong masyado tayong gusto nila lagi silang panalo. Panalunin mo rin si rider. Ilang buwan. May isang buwan ka na sa akin, right? Lakay? May isang buwan na sa akin. May gitlang araw na. Nakita mo naman yung dibdib niya, pare. Baka lumuhod tayo, bandang alam yan. Kaya, kagandahan nito, ayan, meron na siyang motor. Pang hatid sundo niya sa asawa niya. Nung una, pinagagamit ko nga yung motor ko. Sabi ko, alam mong gaano kahirap ang trabaho mo. Napakabigat ng trabaho mo. Kaya yung sinasahod mo, yung kinikita mo, make it sure na yan ay napupunta sa tama. Sa ibili mo sa yung kailangan, hindi yung sa yung yung gusto mo. Dahil hindi naman tayo mayaman. Kaya dahan-dahan ang asenso, dahan-dahan ang ginhawa sa buhay. Ayan, So si Catering, harinawa magsilbing inspirasyon din po sa ibang kasamahan nating mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat. Hindi pa ho tayo matagumpay, nagsisimula pa lamang po tayo at kinakailangan, sabi ko nga kay Mrs., yung pagtatayo mo, huwag lahat manggagaling sa yung savings. Dapat pilitin natin na ma-replenish po yun para yung pag-expand mo, hindi yung nawawala naman yung savings mo, di ba? Kailangan ibabalik mo yun. Kaya sabi, I committed myself, I promise, no? Na sabi ko, I need to start na paying back kung magkano yung ginastos ko sa ibang mga shop ko. Alright? So, nag-i-expand po tayo, hindi dahil kumikita po tayo, no? Kumikita tayo, pero hindi naman yung katulad ng nung araw nga na sobra-sobra. Tama lang, no? Talo ng 2 araw, panalo ng 3 araw, o ayaw mo pa ba yun? Talo ng 3 araw, panalo ng 2 araw, break even. Di ba? Pero hindi naman po talo ng buong 1 linggo. Kaya sa mga natutumalan dyan, ng benta dyan, hindi dahilan yun para pumunta ka uli sa illegal. Napakahina mong diskarte. Hina ng diskarte mo. Tumumal ka, pupunta ka na sa illegal. May problema ka, magiging criminal ka na. Hindi ho dapat ganun. Kaysa maging criminal ka, mag-normalize mo na uli yung buhay mo. Yung normal na, yung realidad na pagpupunyagi at pagsisikap sa buhay, yun ang gawin natin. Hindi yung kung muna hirapan tayo. Atakihin na natin yung mga gobyerno. At ang gagawin natin, bibili na tayo ng mga generic at yun na lang ibebenta natin. Ano ba yan? Sabi nga, di ba? Hindi natin pwedeng ma-resolve ang problema sa panibagong problema. Okay? Magandang umaga po at mamaya bigyan ko kayo ng update. So mga katangkin, nandito po tayo ngayon sa Valenzuela Trade Center. Ayan. Sa second floor po tayo para i-amend po, apply for amendment yung ating DTI. Okay, so bago po tayo pumunta dito, dinala muna natin yung ating application for COA certification or clearance yung kanilang requirement pa na pumunta. Nagpaikot po tayo ng papel para kumalap ng mga signatures ng mga kapitbahay natin na nagpapatotoo na tayo po ay nag-informa sa kanila
no, patid nila na tayo po ay magtatayo ng LPG shop at magkakaroon tayo ng LPG operations na transaction doon sa area. So katulad nga ng sabi ko sa inyo, dapat ho bago ko kayo magpapirma, humingi ng pirma, pag-aralan po ninyo na maging mahinahon sa pagpapaliwanag at dapat alam po ninyo kung ano ang purpose, anong dahilan kung bakit nyo sila pinapipirma. Huwag nyo lamang mo sila papipirmahin ng basta-basta dahil alam mo yan, may takot yung mga yan yung pagpapapirma na ganyan. So pag hindi nila naintindihan yan, baka umayaw yung mga yan at hindi pipirma yung mga yan. Kaya dapat ho maging maingat po tayo sa mga bibitawan nating paliwanag. Okay? At siyempre huwag kakalimutan magpasalamat sa kanila. At huwag niyo kakalimutan na maging tumalima sa anumang mga safety standards at rules and regulations ng barangay. Okay? Ayan, ito po tayo pumunta sa second floor sa may ng Trade Center, Valenzuela Trade Center. Ayan na po mga katangke, no? Nabago na po natin, dating barangay Fairview lang ngayon. Dating barangay level lang yung ating DTI. Ngayon, naging regional na po. Magkano po bayaran mo? 1,030. So, 1,030 lang po yan, no? Dito po natin inayos yan personally sa Trade Center ng Valenzuela, no? So, napakadali lang po, wala pa hong mga 30 minutes na, around 15 to 20 minutes lang ay tapos na po. Ayan, so pwede na po tayong mag-proseso ng ating barangay. Mamaya kukunin naman po natin sa endorsement sa barangay. So ayan nga po mga katangkino, nandito po tayo sa may Valenzuela Trade Center Annex Building. Ayan, Annex. Andyan po tayo. At tatapos lang po ni Catering na mag-secure na kanyang amendments sa kanyang DTI na ginawa na po nating regional yung ating DTI. So next in line ay bibisitahin ulit natin yung ating renovation doon, ongoing renovation. Kukuha naman na tayo ngayon ng endorsement kasi nakakuha na po tayo ng signatures noong HOA. So pupunta ulit tayo sa HOA naman para kumuha naman ng endorsement to Bada Barangay. Ayusin naman natin yung barangay permit po natin. So ewan natin, pero nakausap naman natin yung isang barangay official doon at arinawa na tayo po ay maagapayan, maagapayan. So ayan po, ibinabahagi lang po ni Catering sa inyo ang mga karanasan natin, kung paano po tayo nagsimula, mag-secure at mag-manage po ng ating itinatayong LPG shop. Magandang buhay po sa inyong lahat. Yan, lalagyan po ng mga stoves yan. Dito lalagyan pa rin natin yan ng metal shelves para may mga stockpile ng hose, regulators, yan, tsaka mga super kalan, burners. Yan nga pala si Kuya Fredo. Yan ay veterano ng maintenance, all around maintenance carpentry skill. Yung bahay namin, siya rin ang gumawa niya. Magkakapatid sila yan. Mga biyasa sa lahat ng larangan ng pagkukumpuni, mapa-pudero o ang tawag nun yung sa plumbing, yan, electrical, welding, masonry, tile setting, yan. So sa mga gusto
gusto magpagawa dyan, kontakin lang, kumontak lang sa akin at i-refer ko kayo sa aking veteran skilled worker. So ngarag na ngarag si Catering, mga katangke. Ito pa rin ay may kaugnayan sa ating sinisimulan na naman na isang pwesto. So sa mga sumusubaybay ay makikita nyo kung gaano kaseryoso ito pong ating ginagawang pag-put up po ng panibagong pwesto na LPG-han, no? So natapos nga po, napunta na po natin yung papel natin doon sa HOA para humingi tayo ng endorsement, no? At bukas ay dadalhin na po natin yun. Once na ma-secure na po natin yung HOA certification, dadalhin po natin yun sa barangay para sa barangay business permit. Hopefully ay ma-release na po yun. Wala naman na po dahil nakakuha naman na po tayo ng sapat na bilang ng mga signatures ng ating mga kapitbahay na malapit po sa shop natin. Okay, so at nagbantay pa rin po tayo siyempre sa ating ongoing na renovation ng ating magiging showroom. Then paglabas po natin ng alas 5, dumiretso po tayo dahil kailangan advance po ang ating mga gagawin dahil kinakailangan na rin po nating magamit yung pwesto dahil magsisimula na rin po tayo magbayad. So ayan, no, naghanap po tayo ng mga naghahanap-hanap po tayo ng mga tawag nito, tips din po ito sa mga would be interested na mag-put up, no? Siyempre hindi natin kinakailangan bumili ng mga brand new na mga LPG cylinder tank. So punta tayo sa marketplace, may mga nagbebenta rin po doon ng mga branded na LPG cylinder tank na swappable. Sa halip na bumili tayo mismo sa mismong brand, mapapamahal po tayo. So kinakailangan i-reduce natin yan. Punta po tayo sa marketplace sa Facebook at maraming po tayo makikita dyan na nagbebenta na kanilang mga tangke na pwede nating magamit na pangsimula ng ating pwesto. Ayan, para lang ma-comply natin yung requirement nung brand pagka tayo ay susuplayan na. Ayan po. At siyempre, kasama ko lagi ang aking mahal na kabiyak sa anumang aming mga activities araw-araw. All out support kami sa bawat isa, no? Nandun kami sa shop, minomonitor niya yung shop na naka-assign sa kanya, minomonitor ko din yung shop na naka-assign sa akin, kasama ko rin sa pagbili ng mga tangke. Ayan. Kaya kailangan sa negosyo, hindi lang dahil narinig mo, nalaman mo, nakita mo, may kapital ka, diretso na agad. Maraming ganyan na napifailure dahil na-overwhelm masyado. No? Ito, kinakailangan. Kala nga natin, nung nag-retire na si Mrs. Kala niya makapagpahinga na siya sa accounting. Wala. Di ba, mana? Ay, nako. Pero, siyempre, enjoy dahil unang-una. Negosyo mo na yan Kaysa naman naghahanap buhay ka sa negosyo ng iba. Di ba? Ayan. So, okay ka lang ba, Mrs.? Okay ka lang? Okay, kaya pa? May panlugaw pa. Naglugaw lang kami ngayon, no? Ako bukas, magra-rider ako dahil off ni rider bukas. Pahinga muna ako sa pagpuproseso sa aking panibagong pwesto. Doon muna ako sa aking hinahawakang shop. Ako naman na magiging rider bukas. Ganyan po. Ganyan po si Catering. Basta, no to illegal, yes to legal. Ayan. Ayan po ang aming munting printing and admin
space. Yan, dyan lagi ang upuan ni Mrs. pagdating sa bahay, gulo-gulo. Akala mo anong oras na po, mag-alas 11 na, pero si Mrs. ayan, nag-imprenta pa ng mga gagawing order slip, mga sticker, mga dito po lang yan, ano. Salamat sa brother, ayan. Medyo sulit na sulit ang aming maliit na printer, ano. Ayan. Pati meron din kami maliit na cutter na pinagtsatsagaan namin. Mapurol na raw, sabi ni Mrs. Ayan po, no? Ganyan po katrabaho din po ang tangkero, pagiging tangkero. Hindi ho biro. Dahil unang-una sa bigat na lang po ng tangke. Tapos yung pong mga kinakailangan na support na logistics na kailangan ay kami na rin po ang gumagawa, no? Sa mga sticker, flyer, dito po yan sa lahat po ng shop namin. Yan. Si Mrs. pagod na, mamaya matutulog po yan 1 o'clock. Away na naman kami kasi antok na ako. Bukas wala akong rider, ako ang deliver ang mga tangke sa ating mga mahal na suki. Ano?